Mauna na ako, Nay. Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Ay, kabilis ng panahon! Wala tayong bagong kalendaryo. Buti na lang hindi ako tumingin doon. Webes tayo ngayon na 2 ng Enero ng 2025. Happy New Year! Welcome back ako sa lahat ng mga nagbakasyon. Sa ulo ng ating mga balita, 4 patay, 340 sugatan sa mga paputok noong holiday season. Pagsalubong naman sa bagong taon, generally peaceful. Department of Health nakapagtala ng mahigit 500 road accidents nitong holiday season. Pangulong BBM at iba pang head of state hindi bitado sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa Enero 20. Peryahan sa Matalam, North Cotabato, hinagisa ng granada, 1 patay, 5 sugatan. Goryo at Kiko, pasok sa pangalan ng mga bagyong tatama ngayong 2025. 0 hanggang 1 bagyo naman papasok sa bansa ngayong Enero. Amihan, ITCC at Cheerline magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, 0 o 1 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Enero ayon sa Pag-asa. Ayon kay Ana Cloren ng Pag-asa, kung mabubuo ang bagyo sa loob ng PAR, tatawagin ito sa pangalang Auring na maaaring maglandfall sa Southern Luzon o Eastern Visayas. Paniwanig Cloren, kadalasan kasi kapag Enero ay Southern Luzon o Visayas ang target ng mga bagyo. Samantalan, nilinaw ni Ana Cloren na ang naranasang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ay dulot ng Northeast Monsoon o Amihan, Intertropical Convergence Zone at Shear Line. Apektado ng ITCC ang Visayas, Caraga at Davao Region, Palawan, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Gayon din ang nalalawing bahagi ng Mindanao. Dulot naman ng shear line ang mga pag-ulan sa Metro Manila, Calabar Zone, Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Aurora, Bulacan, Marinduque, Oriental Mindoro, Camarines Norte at Camarines Sur kasama ang nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, Amihan naman ang magpapaulan sa Batanes, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa Nueva Vizcaya. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pangasinan. Maya pa ba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Pasok ang pangalang Kiko at Goryo sa listahan ng mga bagyo na inilabas ng Pag-asa ngayong 2025. Ako ng bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Enero ay tatawagin sa pangalang Oring. Kapangalan pa ng nanay ko, ano ha? Ang iba pang mga pangalan ng mga bagyo ngayong taon ay Bising, Krising, Dante, Emong, Pabian, Goryo, Juaning, Isang, Jacinto, Kiko, Lani, Mirasol, Nando, Opong, Paulo, Kidan at Ramil. Kasama rin sa listahan ng mga pangalang Salome, Tino, Juan, Verbena, Wilma, Yasmin at Suraida. Paniwanag ng Pag-asa ang pangalan ng mga bagyo na nasa listahan ay maaari pang madagdagan kung magdadagdag din ang mga bagyong papasok sa PAR ngayong taon. Nabatid ng mga pangalan ng bagyo ngayong 2025 ay siya rin pangalan ng mga bagyong gagamitin sa mga taong 2025, 2033 at 2037. Yun ho kasing mga bagyong mapaminsala nitong nagdaang taon ay dinikomisyon na. Mas pinalakas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang kahandaan sa Northern Luzon sa pagkakaroon naman ng tsunami. Inatasan ni NDRRMC Executive Director Atiel Nepomuceno ang Office of Civil Defense sa Ilocos at Cagayan Valley. Kaya din sa Central Luzon na bumuo ng komprehensibong tsunami evacuation plan. Nasunod dito ng serye ng 50 lindol na naitala sa mga baybayin ng Santa Catalina, Ilocos Sur noong December 17 hanggang 20 ng nakalipas na taon.
Pinababalangkas din ng Pumaseno opisyal ng malinaw na mapa ng evacuation route na kayang maihatid ng ang mga residente sa ligtas na lugar sa loob lamang ng 15 minuto. Pero pagbibigay din ng direktor, hindi dapat makalimutan ang pinakamahalagang hakbang ang maipakaalat ng maayos ang impormasyon tungkol dito sa lahat ng mga residente. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang 5 naman ang sugatan sa pagsabog ng isang granada sa isang peryahan sa bayan ng Matalam, North Cotabato. Ilang minuto lamang bago sumapit ang 2025. Nangyari ang pagsabog dakong alas 11:50 ng gabi sa peryahan sa Barangay Marbel noong Martes ng hating gabi bago ang pagsalubong ng bagong taon. Ang biktima ay 32 anyos na magsasaka na si Romel Presto Cabiso. Nakatayo sa mismong lugar kung saan sumabog ang fragmentation grenade na inihagis ng hindi pa kilalang suspect. Ayon naman kay Colonel Gilbert Tuson, Provincial Director ng North Cotabato, swerteng hindi mataong lugar ang peryahan nang sumabog ang granada. Agad namang pinakilos ni Cotabato Governor Emilio Talinio Mendoza ang mga pulis na kilalanin na responsable sa nasabing pagsabog upang mapapanagot sa ginawang krimen. Tiniyak din ito ang pagbibigay ng tulong sa mga naulila ni Cabiso kasama din ang pagpapalibing sa mga biktima. Pangkalahatan naging mapayapa o generally peaceful naman ang pagsalubong ng bagong taon sa 2025. Kapagtayan ng Philippine National Police, wala itong natanggap na ulat ng malalaking insidente o major untoward incident hanggang alas 6 ng umaga ng January 1. Kaya man nakapagtala pa rin ang pambansang pulisya ng 1,360 na mga iligal na pagmamay-ari, paggamit at pagbebenta ng paputok. Meron ding 73 na aresto. Mahigit naman sa 500 at 70 ang iligal na paputok na nakumpiska, may halagang aabot sa halos 4 na milyong piso. Bukod pa rito, 27 katao rin ang nahuli dahil naman sa indiscriminate firing. Mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Ang dami din talagang matitigas ang ulo. Sinasabing wag gagamit ng baril dahil nga sa o pwedeng maging dahilan ho yan ng mga stray bullet incidents naman. Umano naman sa 340 ang bilang ng mga firecracker-related injuries ngayong holiday season. Sa tala ng Department of Health mula December 22 hanggang 2024 o hanggang January 1, 2025, mas mababa ito ng 34% kumpara sa 519 na naitala noong 2024. Nasa 230 na naman ang mga biktima at ang edad ay 19 pababa. Pinakamarami mga naputukan mga lalaki. Umabot ng 299. Karamihan o 59% ang insidente ay dulot ng iligal na paputok tulad ng boga, 5-star piccolo habang 54.7% ay aktibong gumamit naman ng paputok. Patuloy na paalala at panawagan naman ng ahensya sa publiko, huwag magpapaputok at gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay. Umakyat naman sa 4 ang nasawi dahil sa mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Kabilang sa mga nasawi ang 44 anyos na lalaking residente ng Dagupan City. Ito po isang Pangasinan na putukan ng 5-star firecracker sa muka matapos silipin ang ginawang improvised bombshell. Sa ulat, hinulog ng lalaki ang mga paputok sa nilikhang bombshell at saka sinilip. Dahilan kaya siya ay nasabugan at nagtamo ng mga sugat at fracture sa bungo. Isa rin ang nasawi na 8 taong gulang na batang lalaki mula naman sa San Fabian, Pangasinan. Ang dalawa ay mula naman sa Cebu at isang senior citizen sa Nueva Ecija na dating firecracker maker o gumagawa naman ng paputok. Maganda umaga ho sa mga kababayan natin dyan sa Estados Unidos. Sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Eban lang. Nakapagdala naman ng 27 indiscriminate firing ang Philippine National Police sa buong bansa sa pagpasok ng bagong taon. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Gene Fajardo, mas mataas ito kumpara sa naitala noong 2024. 21 naman ang iligal na nagpaputok ng baril na aresto na. Sa datos, 18 sa mga ito ay mga sibilyan, isa ang personnel ng PNP.
Meron isang security guard, isang tauhan naman ng Bureau of Correction of Bucor ang isa pang nadakip. Karamihan sa mga nadakip ay mula sa Calabarzon, National Capital Region, Western Visayas at Northern Mindanao. Isa rin ang naaresto sa Central Luzon, Central Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula, habang 7 ang patuloy na tinutugis ng mga otoridad bagamat na tukoy na ang pagkakakilanlan ng mga ito. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ang buntag sa matig paminaw natin yan sa Sugbo. 3 lugar naman sa Metro Manila ang nakaranas ng unhealthy hanggang sa very unhealthy na kalidad ng hangin matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Bakit ito sa ginawang monitoring ng DNR Environmental Management Bureau sa kalidad ng hangin sa Metro Manila hanggang alas 11 ng umaga kahapon. Sa datos ay nagsasabing ang Air Quality Monitoring Station ng Makati City ay nasa pagitan nga ng unhealthy hanggang very unhealthy. Ito pong Air Quality Monitoring Station sa Makati City ay isang Swiss Air Quality Technology Company. Ayon sa IQ Air, ang Maynila ang nakitaan ng pinakamataas na pollution level, kasunod ang Makati, Pasig, Paranaque, Marikina, Taguig. Ang mga residente sa nasabing lugar ay pinayuhang magsuot ng face mask, partikular na yung may mga heart at lung problem, upang hindi na lumala ang kanilang kondisyon kapag nakalanghap ng maruming hangin. Magandang umaga, Pilipinas! 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis! Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw taboy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito ng ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Magkano yung nakaraang premyo? Nakalimutan ko na rin. Ha? Yung dati. Oh, yung maraming mga item sinasabi natin, ha? Oh. Magkano? Hindi ko rin matandaan eh. 7 ba 8? Parang walang talo. Walang talo, wala nang diskusyon. 10,000! 10,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Magbibigay ng clue. I-recall natin yung clue. Basta ang isang item na hinahanap natin medyo marami. Yung isang item naman ay nakikita sa opisina. Pareho actually nakikita sa opisina, nakikita sa bahay, ginagamit sa eskwela, ginagamit sa trabaho. Ayan, yung isang item na hinahanap natin ay transparent. Yung isang item na hinahanap natin ay may sides. Ayan, So, ibig sabihin, hindi pa bilog dahil may side eh. Ayan, yan po ang ating mahiwagang tunog. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala nyo sa 0919-2826485. Sundin ang tamang format ng pagdetext sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At doon ho sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Eto na ang ating mahiwagang tunog. Parang yan naman. Hindi, yan. Yan yun. Ayan, 10,000. 10,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Ala, yun daw pong 50th Metro Manila Film Festival hindi nasundan ang lakas ng takilya noong nakarang taon. Konti lang tumangkilik. Alamin natin na detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Malungkot ang mga film producers na sumali sa 50th Metro Manila Film Festival ngayong taon dahil hindi maganda ang turnout nito sa takilya. Mukhang malabo nang mapantayan nito ang lakas sa takilya nung nakaraang taong MMFF na umabot ng mahigit 1 bilyong piso ang kinita. So far, ang masasabing makakabawi ay ang The Breadwinner Is ni Vice Ganda ng Star Cinema na siyang nangunguna sa takilya hanggang sa ngayon. Wala pang inilabas na figures at ranking sa box office dahil ayaw pa ng
ng Executive Committee ng MMFF, pero ayon sa ilang nakalap naming impormasyon, as of Tuesday noong December 31, hindi pa raw umabot sa 500 million pesos ang total gross ng 10 pelikulang kalahok. Ang nangungunang pelikula ni Vice Ganda ay mahigit 200 million pesos na ang kinita, kaya maliliit na lang talaga yung napunta sa ibang pelikula. So far, sumunod sa And the Breadwinner Is ay ang The Kingdom ni Vic Soto at Piolo Pascual. Pumangatlo ang Espantajo ni Julian Santos at Lorna Tolentino, at sumunod na ang Green Bones na nag-Best Picture, at naungusan na nito ang Uninvited ni Miss Vilma Santos. Hanggang January 7 pa ang Film Fest na napapabalitang i-extend daw hanggang January 10, kaya inaasahang makakabawi-bawi pa sila kung madadagdagan na ng mga tao ang mga sinihan. Kaya lang balik na sa trabaho ang mga tao, kaya hindi pa natitiyak kung dadami pa ba ang mga manunood. Pero panalangin ng lahat na makakabawi na ang iba pang pelikula para makumbinsi naman ang mga producers na mag-produce pa ng mga magagandang pelikula. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Goji! Maganda umaga, Pilipinas! Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Sorsogon, at magandang umaga ho sa mga suki natin all over the world. Ano ha? Evan lang, nag-feedback na kaagad ha? At saka si Celia Africa naman na nakatutok ngayon dyan sa Cerritos, sa California. Lumagda ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at ang San Miguel Infrastructure ng 25-year lease agreement para sa 15 hektaryang nayong Pilipino property ng PAGCOR sa Pasay City. Malaking konsiderasyon ng kasunduan ang pagtatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang bahagi ng naturang property. Ayon sa PAGCOR, ang 13-hectare property ay gagamitin sa development ng infrastructure at facilities para sa rehabilitation program ng Ninoy Aquino International Airport na pinangangasiwaan ngayon ng SMC sa pamamagitan ng New NAIA Infra Corporation o NNIC. Agad ibinigay ng negosyanteng Ramon ang chairman ng San Miguel ang 100 million pesos sa PAGCOR bilang advance rental at security deposit. Sinabi naman ni PAGCOR Chair Altenco, ang itatayong office building ay aabot sa 40,000 square meters na may karagdagang 15 square meters na para naman sa pit-out space. At nakakahalaga ng 2.5 billion pesos. Aba! Sinabi ni Tenco na walang pondong ilalabas ang PAGCOR dahil mismong SMC ang gagastos sa pagpapatayo ng gusali. Ganitang PAGCOR Chair, ang nasabing proyekto ay higit pa sa isang struktura. Ito'y sumasalamin sa pangako ng PAGCOR na lilikha ng isang world-class work environment. Para sa mga empleyado nito, isang reflection ng kanilang identity, core values at aspiration. 4:21 ang oras sa buong kapuluan. Sinagundahan naman ng senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc ang panawagan ng dating Pangulong Digong Duterte na iboto ng straight ang kanyang maiindursong pagkasenador sa 2025 midterm elections. Binigyan din ang kaibigan ng dating Pangulo ang kahalagahan ng isang layunin, ang hangarin o sa mga naghahangad na makaupo sa gobyerno. Hindi lang anya nila bitbit ang malinis na konsensya, kundi meron din silang kakayahan ay taguyod ang advokasiyang magpapabuti sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Ayon pa kay Atty. Bondoc, sa parang ito ay may iwasan ang dibisyon sa pamahalaan dahil matitigil na ang mga bangayan at mas bibilis ang aksyon sa mga hinahain at mga pangangailangan o mga hinahaing panukala at gayon din ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Muling binigindiin ni Atty. Bondoc na hindi layunin ng kagaya niyang inendorso ng Pangulong Digong na ipagtanggol ang mga Duterte, kundi magpagpatuloy lamang ang pinakamahusay at epektibong polisiya ng mga ito. Sa Davao City naman, may isang lumabag sa City Ordinance on Firecracker at nasangkot din sa patuloy na patuloy pa itong hinahanap ng mga pulis. Ano ha? Kasi sa mahabang panahon, wala na hong gumagamit ng mga paputok sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May butag mo, Jun.
Matapos nag-viral ang Facebook post na under sa account name na Neil Patrick Galardo na makikita sa kanyang video na may fireworks display sa Bangkal area ng Davao City sa pagsalubong mismo ng bagong taon 2025. Kaagad na pinuntahan ng duty investigator ng Talumo Police Station na sina Police Staff Sergeant Antigra at Police Staff Sergeant Cobilo kasama ang mga mobile crew sa lugar kung saan nangyari ang fireworks display sa Block 4 Lot 25 Phase 1 NHA Bangkal, Davao City. Pagsapit sa lugar, napansin ng mga investigador na ang kalsada ay madilim ang bahagi ng lugar. Gayunpaman, walang nakitang tube launcher kaya hinala ng mga pulis na ang mga kagamitan ay sadyang tinanggal upang walang maiwang bakas. Pagkatapos ng fireworks display, positibo namang itinuro ng residente sa paligid ang nasabing lokasyon, ngunit hindi matukoy ang individual kung sino ang nasa likod sa pagsindi ng paputok. Ayon sa mga witness na menor de edad na ang mga paputok ay nagmula sa isang katabing lugar sa Across sa River Dike. Nagsagawa pa rin ng follow-up investigation ng Talumo Police Station para sa pagkakinanlan ng mga sangkot na individual na lumabag sa City Ordinance on Firecrackers. Kung matatandaan na mahigit 20 taon na ipinapatupad ang City Ordinance number 060-02 Series of 2022 at Republic Act number 7183. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, June. May buntag sa matik paminaw natin sa Davao. Lalong-lalo na sa mga suki natin sa radyo natin FM dyan po sa Davao Provinces. 24 na makalipas ang alas 4 ay mga mamis ha. O pwede tayo mag-laundry day today kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride, but mapahirapan ang self con sa pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, mud, and sebon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Nagsisimula ng magsibalikan ng mga motorista sa Metro Manila matapos ang selebrasyon ng bagong taon. Ayon sa tagapagsalita ng North Luzon Expressway na si Robin Ignacio, mula kahapon kapansin-pansin na agad ang pagdami ng mga dumaraan sa NLEX. May kauntian niyang pagbagal, partikular na sa Marilao, pero sa kabuuan maayos naman ang daloy ng trapiko. Sinabi pa ni Ignacio, nasa 370,000 ang average na bilang ng mga dumaraang sasakyan sa NLEX, habang nasa 85,000 naman ang sa SC Tex. Asahan din na niya na mas madaragdagan pa ito ng hanggang 10% sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, around 5 p.m. po, na-monitor po natin na talagang dumadami na po yung mga dumadaan dito sa NLEX ng pabalik po ng Maynila. Pagamat maayos pa naman po yung speed natin, yung average speed po natin dito sa kabaan po ng SCTEX, maging dito sa NLEX hanggang bago dumating po ng Bukawi. At yun nga po, dito sa may Bukawi, actually, may nakahanda na po kaming counterflow para mas mabilis po makarating ng Toll Plaza. Ingat po sa lahat ng mga bumibiyahe. Kinalampag naman ni Senator Amy Marcos ang administrasyon na paspasan ang planong National Broadband upang mapalago pa ang ekonomiya ng bansa. Sa town hall meeting ng radyo natin nationwide, sinabi ng atin ng Pangulong Bongbong Marcos, matagal nang inanunsyo ang planong National Broadband Program pero nga pa rin hanggang ngayon ang mga Pinoy. Binigyan din ni Senator Amy, isa itong pangangailangan upang mabigyan ng mabilis, reliable at abot kayang internet access ang bawat Pilipino, lalong-lalo na sa mga remote at mga unserved na mga lugar. Sinabi pa ni Senator Marcos, magsisilbi ring susi ng National Broadband Program para matiyak ang inclusivity sa edukasyon, komersyo at komunikasyon. Bukod dito, ipahusayan din na niya ng pinalakas na broadband network ang connectivity ng mga negosyo at magiging mas epektibo ang mga manggagawa, mas makakaabot tayo ng mga investor. Kumpiyansa rin si Senator Marcos na malaki itong tulong upang magkaroon ng access ang mga mag-aaral sa online learning resources at makasasabay ang mga Pinoy sa digital economy, lalong-lalo na sa remote work setup pa. National Broadband din ang nakikita niyang isa sa mga solusyon para mapalakas ang disaster response ng Pilipinas dahil sa asahan na niya ang kahalagahan ng komunikasyon sa panahon ng emergency. Yung National Broadband, ano ba yan? Parang ilang taon na pinagkikinggan. Parating na-anunsyo magkakaroon na ng National Broadband. Hanggang ngayon, wala pa rin. No, National Broadband. Hindi umaasa sa private company. Tayo, ayan, nagagalit tayo sa mga private company, pero alam naman natin sa malalayong lugar, walang kita. Kaya, kinakailangan mag-bolt in na yung gobyerno pag yung mga last mile na sinasabing malalayo. Kasi, ang gusto syempre ng mga
kumpanya yung pagkakakitaan sa mga sentro ng bayan, Totoo. sa malalaking lungsod. Ayaw nila sa mga bulubundukin, mga isla. At congratulations sa radyo natin. Nationwide. Aba, sa pinakahuling survey po at pag-aaral ng Okta Research, lumalabas ang radyo natin ay isa sa mga reliable source ng news and information ng mga Pilipino, hindi lamang po sa mga urbanized areas, kundi lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Ang radyo natin ho naman lang merong mahigit 100 station na nakakalat lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. At sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magpaon ho ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Cologne, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang convenience stores, mga butika na nakakalat nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga sa mga taga-Calamba, Laguna. Oy, good morning din sa mga Pilipino dyan sa Republic of Palau. Happy New Year po sa inyo, ha? Alas 4:29. Dalawa naman ang patay sa aksidente ng motorsiklo sa Sara, Iloilo. May nga aga sa mga katurandaran sa Negros. Detalye ng balita mula kay RH39, Aini Grace Bravo. Aini. Dead on arrival sa ospital ang dalawang drivers ng mga motorsiklo na sina Norberto Giolata at Eugene Valderrama nang naaksidente sa barangay Salcedo, bayan ng Sara, Iloilo. Ayon kay Police Corporal Joven Bahon, investigador ng Sara Municipal Police Station, nagbanggaan ang mga motorsiklo. Ayon sa barangay Tanod na nakakita, mabilis ang takbo ng Suzuki Raider at nawalan ng kontrol si Valderrama pagdating sa pababang bahagi ng kalsada, kaya nangyari ang banggaan. Parehong may angkas ang mga motor. Dahil sa impact ng pagbangga, tumilapon ang mga sakay. Nagtamo ng patal na sugat sa ulo ang mga drivers dahilan ng kanilang pagkamatay. Nagtamo naman ng mga gasgas sa katawan ang mga angkas. Walang suot na helmet ang mga naaksidente ayon kay Corporal Bahon. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito sa RH39, Aini Grace Bravo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tamong salamat, Aini. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30. Umabot naman sa 529 ang bilang ng mga aksidente sa kalsada na naitala ng Department of Health mula December 22 hanggang January 1 ng taong kasalukuyan. Sa datos ng Department of Health, mas mataas ito ng 31% kumpara sa holiday season noong nakarang taon. Sa naturang bilang, 459 ang walang suot o gamit na safety accessories. 383 naman ang sangkot na motorsiklo. 94 sa mga aksidente nakainom ng alak singlot. Nananatili naman sa 6 ang nasawi. 4 sa mga ito ay mula sa motorcycle accident din. 4 na New Year baby ang magkakasunod na ipinanganak pagsapit ng taong o ng 2025 sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital sa Maynila. Ayon kay Pabella Hospital Senior House Officer Dr. Jurgen Cruz, unang isinilang sa ospital si Baby Alea Haide eksaktong alas 12 ng hating gabi. Pagpatak naman ng 12:47 midnight at alas 2:29 ng madaling araw, ipinanganak ang malulusog na New Year babies na sina Kathleen Olares at Joy Valencia. Bandang alas 4:26 naman ng madaling araw, isinilang si Vanessa Anera, ang isang healthy baby boy. Ang nanay si Vanessa Anera. Nagsilang naman ito ng baby boy sa nasabing ospital. Wala pa silang name. 32 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, maganda umaga sa Midnight Singers, ha? Uy, malapit na ng palapit ang roadshow ng Midnight Singers dito ko sa Pilipinas, ha? Maganda umaga po sa mga suki natin dyan sa San Diego, California.
Kay Boss Manny, si Boss Manny, si Tita Cora, si Sir Art, at saka si Ma'am Linda. Thank you ho sa inyong gift, ha. Ayan. Mantakin nyo from San Diego, nakapagpadala pa ng regalo talaga. Thank you, ha. Thank you sa Midnight Singers, at saka si Sir Junior Bao, at saka si Tita Lloyd. Hindi pa, ayaw lang sabihin kung kailan yung concert nila sa diyan sa Bukawi, Bulacan Magandang umaga, Pilipinas! At sa lahat ng mga Pilipino ang pauwi ng Pilipinas, magandang umaga sa masukin natin dyan po sa Taipei, Taiwan, at saka masukin natin dyan sa Hong Kong. Ang mga Pilipino seamen natin, kumusta na ho kayo? At saka syempre yung mga suki natin dyan sa Middle East. Baka pauwi ho kayo ng Pilipinas. Again, ang ating paalala, wag na hong bumili ng imported na tsokolate dahil meron ho tayong ipinagmamalaki dito na tangerine chocolate. Ito'y gawang lokal, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa ilalim po ng mga nyugan sa lalawigan ng Quezon. Kaya yung mga magniniyog, hindi na humaasa sa kopra. Meron na ho silang sariling brand ng tsokolate, tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po na available ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas po natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, kaya dapat ipagmalaki natin ang gawang Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! May 2 granada hinagis naman sa checkpoint ng PNP sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur, pero isa lamang po ang sumabog. Buti naman. Detalye ng balita wala kay June Dimakutak, RH19. Assalamualaikum, Brother June. Magandang umaga, Pilipinas. Ginulantang ng malakas na pagsabog ang bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur bago magtakip silim kahapon, kung saan nadiskubreng granada ang inihagi sa harapang bahagi ng checkpoint ng 4th Mobile Platoon ng 2nd Provincial Mobile Force Company. Sa panayam ng DZRH kay Pagalungan Mayor Dato Salik Mama Sabulod, isang sasakyan ang bahagyang nasira sa ng pagsabog. At sa isinagawang investigasyon, nadiskubre ang isa pang granada na maswerteng hindi sumabog na natagpuan sa loobang bahagi ng checkpoint. Ayon kay Mayor Mama Sabulod, walang nasaktan sa naturang pagsabog. Nabatid na nitong nakalipas sa mga buwan, naging masigasig sa kampanya kontra kriminalidad at droga ang 2nd Provincial Mobile Force Company sa bayan ng Pagalungan. Sa nangyari, mas lalong pinaigting ng PNP ang seguridad sa kanilang hanay habang tuloy ang law enforcement operation sa kanilang AOR sa pakikiisa ng AFP at ng LGU. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Sokran. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, si Robert Hernandez ayaw magpatalo. I'm watching from Paris, France. Umaasa naman ang Santo Papa, si Pope Francis, na uusbong ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa mundo ngayong 2025. Ito ang sinabi ni Pope Francis sa isang misa sa 50th World Day of Peace sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Nanawagan din ang Santo Papa sa mga bansa na ilaan ang pagtugon sa kagutuman, lalong-lalo na yung pondong nakalaan para sa mga pagbili ng baril o armas. Hinimok din ni Pope Francis ang lahat ng mga bansa na maglaan ng budget para sa mga aktibidad na magtuturo ng sustainable development at pagtugon sa climate change. Bukod pa rito, umapela rin ang Santo Papa na tanggalin ang death penalty sa lahat ng mga bansang meron ng nasabing polisiya. Tututukan naman ng Angko Madrona Party List ang pagpapalawak sa health infrastructure sa bansa at iba pang mga reformang pangkalusugan. Ayon kay dating Health Assistant Secretary Cecil Santos, Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives at nominee ng Comadrona Party List, nananatiling hamon sa Pilipinas ang health financing, health service delivery, governance at health human resource. Naninindigan si Asek Santos na urgent ang pangangailangan na matugunan ang mababang bilang ng mga Pilipinong may access sa primary health care sa loob ng 30 minutong standard time frame na itinatakda ng gobyerno na nasa 50% lamang hanggang noong 2020. Patay naman ito sa datos ng Philippine Institute of Development Studies.
Nakakahiya, sabi po ni Asek Cecil. Nakabilang sa pinakamababa sa buong ASEAN region ang public health spending ng Pilipinas na kasama dapat sa mga prioridad ng Estado. Binanggit pa ni Asek Cecil na ang Comadrona Party List, yung pong World Health Organization report na 1.5% lamang ng gross domestic product ng bansa ang inilalaan sa health sector. Sad-sad ito kung ikukumpara sa Thailand, Vietnam, Singapore at Malaysia. Sa usapin naman ng kandaan sa public health emergency, sinabi ni Asek Cecil, 53% ng average score ng Pilipinas mula sa International Health Regulation ng WHO. Nangangahulugan na isa ito sa mga poorest performing countries sa rehiyon, kasunod ng Laos at saka ng Cambodia. Oras na pala rin sa 2025 midterm elections, tiniyak naman ng Comadrona Party List na bukod sa pagtatayo ng rehabilitasyon o pagtataguyod ng rehabilitasyon sa mga ospital, mga rural unit at mga barangay health center, palalakasin din ng Comadrona ang Universal Healthcare Law Access. Ganyan din ang pagpapatupad ng mga sistemang magpapalakas sa kakayahan na harapin ang mga posibleng pampandemya at krisis sa kalusugan. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers, gaya ng mga Comadrona, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga researchers, at iba pang mga professional at mga stakeholder na nagnanais lamang na garantihing makakarating hanggang sa mga lalayo at mga liblib na lugar ang basic health services. Magandang umaga, Alas Pilipinas! 4:39. Number 1. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbababati din si Romeo dyan sa Italy, ha. Pinababati niya ang kanyang mga magulang dito sa Pilipinas, sina Maria at Francisco Camitan. Happy viewing po sa inyo. 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Aba, oras na ho para tayo mag-ultabayo. Pero sinasabi ho ng mga dalubhasa, isang oras bago ho matulog, mga 2 kapsula para mas effective. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Galing po ito sa Japan. Inaral po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At napatunayang napaka-potent po nito. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At pagpasok ko ng postbiotic o ng ultamayo sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang sabi ho ng mga dalubhasa, yun po yung commander ng ating immune system. Kaya naman habang tayo natutulog, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan, kaya napapalakas muli yung ating immunity. Na-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, kinabukasan, magandang disposition po ninyo. Kahit pag-aaling kayo sa mahabang biyahe, pagka kayo po ay nakapag-ultabayo, ayos lang. To see is to believe. Makita ho ninyo? Kahit pa galing tayo sa mahabang biyahe, puyat, pagdating ho ng alas 2, gising para makapagprograma ng alas 4. Available po ito sa online. Mula sa Lazada at Shopee, siguraduhin lamang po ninyong galing po ito sa Theoxis Health Measures. Para po sa karagdagang impormasyon po pwede kayo makipag-ugnayan sa 0917-110-6580. Kung may mga katanungan po kayong medical, anything under the sun, pwede ho nyong itanong sa mga medical experts. Nakastambay po sa 0917-110-6580. Available din po ang ultimayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kalimutan, ha? Ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 4, gumawa ng kasaysayan ng SM Development Corporation sa 19th Property Guru Asia Property Awards Grand Final sa kanilang natanggap na prestigious na mga parangal. Kasabay ng selebrasyon ng 20th anniversary ng SMDC at komemerasyon ng 100th birth anniversary ng yumaong si Henry C. Sr., ginintimpalaan ang chairman ng SMDC na si Henry C. Jr. ng Icon Award for Building a Nation of Homeowners. Sinasalamin ito ang naging maimpluwensyang leadership ni C. Jr. sa pagtataguyod ng accessible na ownership at pagpapalago ng real estate landscape.
Samantala, kasama din ng SMDC Chair, nagkamit din ng award ang kanyang anak na siya ring Vice President ng SMDC na si Jessica Bianca C. Kinilala si Jessica bilang one of Asia's power women na kumikilala sa naging leadership niya sa pagbuo ng isang inclusive, eco-conscious at gender-inclusive na real estate. Lubos naman ang naging pasasalamat ng mag-ama sa kanilang natanggap na mga pagkilala at nangakong mas pagbubutihin pa nila ang pagseserbisyo sa mga Pilipino. Congratulations sa mga bongosing ng SMDC. Iniutos naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpapalawak ng Protein Enriched Copra Meal o PSEM para magkaroon ng mas malawak na commercialization project sa Western Visayas. Naglalayon nitong palakasin ang lokal na livestock production sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mura at alternatibong pagkukunan ng protina para sa mga hayop. Mahal kaya ng copra meal ngayon. Inilunsad ito noong 2022 bilang tugon sa pagkaantala ng supply dulot ng COVID-19 at ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, kung kaya't sinimula ng PECM project una sa Calabar Zone o Region 4A at Soxargen sa Region 11. Nabuo naman upang pag-aani ng mataas na halaga ng pagkain ng hayop, ang proyekto ay gumagamit ng copra meal na produkto ng pagtatanim ng nyog bilang murang pamalit sa imported na pagkaing soybean na siyang nagpamahal at tumataas na presyo din sa issue ng pandaigdigang supply chain. Ang PSEM ay ginawa sa pamamagitan ng solid state fermentation process. Dinevelop po ito ng University of the Philippines Los Baños Biotech Center na nagpahusay po sa copra meal protein content ng hanggang 45%. At may tulad sa soybean meal. Ang mas pinagyaman na copra meal ay matagumpay na inihahalo sa pagkain ng pinfish at hipon at sinubukang ipakain ang 200 kilo ng PSEM kada tonelada ng pinfish at 100 kilos per ton naman ng hipon. Nagresulta ito ng 3.9% at 0.4% na kabawasan sa gastos ng feeds kumpara sa karaniwang na commercial feeds. Sinabi ni Secretary Chu Laurel, ang pagpapalawak ng PSEM project sa Western Visayas ay inaasahang pakikinabangan ng husto ng mga lokal na mga magsasaka at mga gumagawa ng feeds sa rehiyon na nahihirapan sa tumataas na presyo ng tradisyonal na sangkap ng feeds. Ang programa ayon kay Secretary Laurel ay hindi lamang makatutulong para mabawasan ang gastos ng mga feed makers, kundi masuportahan din ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong markets para sa niyog at mga byproducts nito na kalimitang hindi masyadong nagagamit. Congratulations din po sa mga nagtataguyod ng mga katulad na proyekto. Maga Pilipinas! Samantala, si Vilma Santos, thankful pa rin po sa mga sumusuporta sa kanyang pelikula na inilahok dito po sa Metro Manila Film Festival. At siyempre pang mga entries, Ang pelikula ni Ate B ay Uninvited. Invited ba tayo dito, Morley Alinio? Morley? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Nagkaroon ako ng chance, Kuya Angel, na makausap ang Star for All Season na si Vilma Santos. Sobrang nagpapasalamat ang naturang Star for All Season sa lahat ng mga fans, kaibigan, kamag-anak na sumuporta sa kanyang pelikulang Uninvited, na kung saan ay showing pa rin ito sa mga sinihan. Sa kabila ng masinsin na schedule ni Ate B nitong last week, ay nagpahinga ngayon ang naturang actress kasama ang kanyang pamilya. Kasabay ng pamamahinga ay sinabi ni Ate V na wala daw munang negatibo. Lahat daw dapat positibo. Pananaw, kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay, at talikuran na yung mga negatibong nangyayari sa ating buhay. Sabi nga ni Ate V, mas mabuti na maging positibo tayo sa lahat ng magagandang plano sa ating buhay kaysa naman maging negatibo tayo at hindi tayo makagawa ng maganda sa kapwa at pati na rin sa ating pamilya. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley Alinio. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa iba pang mga balita, search and retrieval operation naman ng Coast Guard sa isang crew ng lumubog na barko sa Northern Samar. Bago magmagong taon nagpapatuloy.
Ako, missing pa rin daw ho yung victim. Detalye ng balita mula kay RH34, Jane Galit Bantayan. Jane, good morning. Patuloy pa rin ang pinaghahanap ng Coast Guard ang isa pang crew na sakay ng lumubog na barko na cargo vessel MV Chirling Katnes sa barangay Balicuatro, Lavisaris, Norte Samar na nangyari noong December 30, 2024 matapos na hampasin ng malalaking alon. Matatandaan sa 5 crew na idiniklarang missing sa nasabing insidente, natagpuan na ligtas ang 3 ngunit isa ang natagpuan na wala ng buhay at kasalukuyan naman na pinaghahanap pa ang isa pang crew. Ang nasabing barko ay mula sa Naga City, Cebu at may karga ito na 24,000 bags ng semento. Ang crew member na natagpuan na wala ng buhay nakilala na si Mr. Dundi Makasaul. Samantala, ang missing naman na crew ay nakilala na si Mr. Andres Abualon sa 63 anyos mula ito sa Tubigon, Bohol. Kinumpirma ng Coast Guard na wala naman oil spill na namumonitor doon sa lugar. Matatandaan na lumubog ang barko sa dagat ng barangay Balicuatro, Lavisaris. 5 sa 15 na crew members na sakay ang unang idiniklara na missing. Hinampas ito ng malalaking alon sa gitna ng dagat, 10 naman ang agad na nariskyo, ngunit 5 ang missing at sa kasalukuyan, ongoing pa rin ang retrieval operations sa isa pang crew na nawawala o diniklarang missing. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Norte Samar, RH34 Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Ay mga taga Santa Maria, Laguna, magandang umaga. At mga taga Flora Apayao, dyan sa Cordillera Autonomous Region, naimbag na bigat sa ating po mga kababayan dyan po sa Norte. Droga na nakumpiska ng PNP sa Central Luzon sa loob ng 1 buwan, umabot ng mahigit na 17 million pesos ang halaga. At ang mga na-arrestong drug suspect, 738. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa patuloy na drug operation ng PNP upang masugpo ang lumalalang problema sa illegal na droga sa ating bansa, partikular sa Central Luzon, umabot sa mahigit sa 17 milyong piso ang nakumpiskan droga sa loob lamang ito ng 1 buwang drug operation mula December 1 hanggang 31, 2024. Sa Shabu, nakumpiska ang 2,536.50 gramo. Sa marijuana, nakumpiska ang 2,446.88 gramo. Sa kus, marijuana, 1.50 gramo at sa ketamine, ephedrine, 14.30 gramo na may kabuang halaga ito sa 17,615,613 pesos at 36 centavos. At sa 511 na ikinasang drug operation, na-aresto naman ang 738 drug suspect na gumagamit at nagbebenta nito. Danny Kubilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Mayapa-aba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 13 anyos na binatilyo, tumilapon ang 5 daliri sa kaliwang kamay sa San Carlos City, Pangasinan. Nasabugan ng plapla, tigas ng ulo eh. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Alas 5:30 ng hapon kahapon isinugod sa Virgin Milagrosa Medical Center sa San Carlos City, Pangasinan ang 13 anyos na binatilyong grade 7 student at residente ng barangay Mabalbalino ng nasabing syudad matapos itong maputukan ng plapla sa kanilang barangay bandang alas 5:10 ng hapon kahapon. Sa investigasyon ng mga tauhan ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Eliazar Idulmo, tumilapon ang 5 daliri sa kaliwang kamay ng binatilyo nang sumabog sa kanyang kamay ang plapla niyang sinindihan. Kaya pagdating sa emergency room ng nabanggit na hospital, pinutol ang kaliwang kamao ng biktima na ngayon nagpapagaling na sa hospital. Ito ang ika-5 biktima ng paputok na naitala ng San Carlos City Police sa kanilang area of responsibility sa pagsalubong sa taong 2025. Ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Muli, mayapa-aba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Masantos siya kabasan sa HK Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. May higit naman sa 300 ang naitalang injuries sa Eastern Visayas. Dulot naman ng mga aksidente sa lansangan. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Naitala ng Department of Health ang 515 na mga iba't ibang injuries noong nakaraang holiday season sa Eastern Visayas. Ayon kay DOH Regional Information Officer Jelen Lopez Malibago, 359 na dito dulot ng mga vehicular accidents sa lansangan. 112 naman ang iba't ibang aksidente gaya ng pagkahulog, pagkapasok krimen, pagkasugat ng matutulis na bagay, pagkalunod,
kagat ng hayop. Karamihan sa mga biktima, mga kalalakihan mula sa probinsya ng Leyte. 325 na isugod sa ospital para malapatan ang kaukulang lunas. Ang iba naman ay nakauwi na. 22 naman na mga biktima ay nirefer sa ospital. 17 ang hindi nagpa-admit. 127 ang na-admit, samantala 12 ang namatay sa mga biktima. 208 na kaso naman ang non-communicable diseases sa Eastern Visayas, kasama ng acute stroke, acute coronary syndrome at bronchial asthma na mga tinamo ng mga biktima sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa DYV Election Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Magandang umaga sa mga taga San Juan City dito po sa Maynila. Ma'am Criselda. Samantalang dito po naman sa Maynila, inaasahan na matindi at mainit na labanan sa pagkaalkalde ng lungsod ng Maynila sa darating na midterm elections. 3 kandidato maglalaban-laban sa mayoral race. Kabilang dito ang incumbent mayor na si Hani Lacuna, ang kanyang one-term predecessor na si Isko Moreno at ang kongresista at negosyanteng si Sam Bersosa. Ayon kay Mayor Hani Lacuna, pananatilihin niya ang social amelioration program ng lungsod. Nangako din si Mayor Hani na doblehin niya ang monthly cash allowance ng mga senior citizen sa 1,000 pesos mula sa 500 pesos batay naman sa nilagdaan na niyang ordinansa. Si Lacuna ang Vice Mayor ni Yorme Isko noong 2019 hanggang 2022. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Mayor Lacuna at ng Moreno at ni Isko nang magdesisyon si Yorme na kalabanin ang dating kaalyado nito sa politika taliwas sa kanilang napagkasunduan bago natalo ang actor politician on 2022 presidential elections. Inamin naman ni Lacuna na nakaramdam siya ng pagtataksil sa planong ito ni Yorme Isko na bumilik bilang pinakamataas na opisyal ng lungsod. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, again, congratulations po kay Henry C. Jr. Oo, si Henry C. Jr. ay kinilala nga po ng 19th Property Guru Asia Property Awards at siya po ay kinilala binigyan ng Icon Award for Building a Nation of Homeowners. Ayan, congratulations kay Henry C. Jr. Binabati ka rin ng mga mapitagan. Magandang umaga, Pilipinas! Adapted ho yan ng mapitagan class ng Philippine Military Academy. Ayan. Speaking of Philippine Military Academy, ang Philippine Army po naman ay may matinding hiring para po ngayon 2025. 45,000. Ba dami nito 45,000 po ang bakanting posisyon sa buong bansa. Ang kailangan lamang daw po bilang qualification ay baccalaureate degree holder. Aba, kinakailangan din para graduate na ngayon. Natural-born Filipino citizen, single with no parental obligation, at least 5 feet tall, lalaki at babae, 5 feet po ang minimum height. Physically at mentally fit at least 21 years old but not a day older than 27 years old tapos po ng oath-taking. Wala din pong pending in any court. Samantala, kapag handa ng sumali sa Philippine Army, ihanda lamang ang college diploma, transcript of records, PSA birth certificate at any government-issued ID. Maaaring ipasa ang application online. Wala hong palakasan dito. Online po ang pag-apply sa jointhearmy.ph. Maliliit na letra po yan. Join the Army, magkakarugtong .ph. Ayan, dyan daw ho kayo po pwedeng mag-apply. Magandang umaga, Pilipinas! Pero kung naghahanap po kayo ng magandang investment, lalong-lalo na sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas o nagtatrabaho abroad at gusto na mag-settle dito sa Pilipinas o magnegosyo sa Pilipinas, ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ng mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka yung Sibera Prestige.
Ang gagawin lamang ho ninyo ay makapag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township, hindi lamang po ang eskwelahan, hindi lamang po ang simbahan, hindi lamang palengke, hindi lamang po ang mga grocery stores, pati munisipyo nasa loob po ng township. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ayan ha. Sa mga susunod na araw, anunsyo natin sino yung nanalo ng bagong kotse sa papromo po ng Westchester Realty. Ulitin natin para kung sa mga gusto mag-tripping, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Diyan po kayo makipag-ugnayan. Oras sa buong kapuluan, alas 5 na ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Say we're the best team in the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Boys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay. Po yung mga kababayan natin dyan po sa Japan, ha? Lalong-lalo na, ay, hindi ko mabasa ho yung Japanese sa characters, eh. Ohay ko sa mga suki natin dyan po sa Japan. At ingat po kayo. Pero si Joseph Monarca, to nga mga kandidato ka, taga Cabancalan City, Negros Island Region. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. 10,000, 10,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Hindi imbitado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa Enero 20. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, tanging siya lamang ang dadalo sa inaugurasyon ni Trump. Magaganapin ito sa US Capitol sa Washington, D.C. Paliwanag ni Romualdez, walang head of state ang imbitado sa inaugurasyon at tanging mga ambassador lamang ang naimbitahan sa Washington bilang polisiya ng US government. Noong November 19, nakausap na ng Pangulong BBM si Trump. Binati niya ito sa kanyang pagkakapanalo sa pamamagitan ng isang phone call. May bago ng pamamaraan ng farming na magpapalakas sa produksyon at makatutulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Ito ay matapos makaimbento ng kakaibang device ang ilang researcher mula sa Stanford University at King Fahd Hospital kung saan maaaring maging fertilizer ang hangin. Gamit ang tinatawag na catalyst-coated mesh, makapagpuproduce ng ammonia ang naturang device sa tulong lamang ng wind energy. Hindi niya ito katulad ng karaniwang na makinarya na gumagamit ng wind energy kung saan kailangan ng malakas na pressure o temperatura. Sa proseso nito, kahit room temperature lamang at normal atmospheric pressure, gumagana na rin ang naturang device. Malaking tulong ito para mabawasan ang carbon emission at energy use kumpara sa tradisyonal na mga pamamaraan. Nako! Sana ho ito ma-perfect na kaagad. Available ito, Ivan? Available na sa market? Hindi pa. Understudy pa. Pero ano mo ninyo sa sa solar energy, ha? Meron na rin home device na na-develop para yung pong anong tawag dito? Panel, yung mga solar panel, hindi na ho kinakailangan ng solar light. Kahit moon. Basta't may liwanag ho ng buwan. Pwedeng makasagap na rin anong tawag natin doon? Moon panel. Hindi na solar. Hindi, meron kasi kailangan lang naman liwanag eh. Yan ha. So, darating yung panahon na high-tech na rin ang mga sasakyan. Kasi di ba problema nila habang tumatakbo yung sasakyan kung solar powered, di ba? Bagay, pwede naman nilagay sa store sa battery. Pero ganun yung technology ngayon. Paabante ng paabante. Ganyan investment nila sa research and development. Sa Pilipinas, ang pondo ng Department of Science and Technology,
binawasan pa. Ay, sus may Ginoo. Kaya kukunti lalo ho ang ating mga eksperto eh. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, may tanong din ho yung Department of Education ha. Bakit nga daw ba yung pondo ng PMA at saka ng Philippine National Police Academy isinama na budget ng edukasyon? Ay, sus may Ginoo, para ma-justify lamang ano ha. Sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinic, hospital, pharmacies, mga laboratories. Pero okay na okay din po sa mga emergency kits natin at mga household use. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improve alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona or sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kaobet Padrina ng Pag-asa, kasama na natin Kaobet. Happy New Year! Senior po Sir Angel at matsaganang bagong taon sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon po wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang weekend medyo maliit pa yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo pero malaking tsansa po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, sa Mindanao, kasama din yung Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Ito ay dulot ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Samantala, may shear line pa rin tayo na magdadala ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, Quezon, kasama din yung Marinduque, Aurora, Isabela, Quirino at Cagayan. Samantala naman, ang amihan or Northeast Monsoon ay magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa Cordillera. Kasama po dyan yung Baguio. Medyo maulap na kalangitan pa rin inaasahan natin sa Baguio na may chance ng mahihinang pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley kasama ang Ilocos Norte. Ang nalalabing bahagi ng Luzon kasama po yung Metro Manila, makararanas naman ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated thunderstorms kasama dyan yung sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan sa Calabarzon kasama yung Palawan. At sa ngayon nga po, wala naman tayong nakataas na gale warning, Sir Angel, pero nagbababala tayo dito sa may baybayin ng Hilagang Luzon. Inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay lalakas muli ang amihan, kaya magiging maalon na karagatan. Iba yung pag-iingat sa mga maliit na sakyang panda at maliliit na mga bangka. At Sir Angel, yan po ang ating lagay ng panahon para sa araw na ito. Ikalawang araw sa bagong taong 2025. Mula po sa Pag-asa, ako si Obet Badrina. Maraming salamat po. Kaobet, kayo ba may recruitment din ng mga weather forecaster? Ngayon po may mga opening po tayo. May mga opening pero ano yun, tinitrain nyo na lang o nanggagaling doon sa mga eskwelahan na nag-o-offer na ng BS Meteorology? Meron po tayong mga bagong tinrain po from na-absorb na sila ha? Slowly po. Slowly mga bago na po tayo. Oo, successful na yung Project Comet. Di ba? Na-delay man, natuloy pa rin. Ayan. Oo. Maraming salamat sa Pag-asa, ha? Maraming salamat din po, Sir Angel. Ayan, thank you. Kaobe, thank you. Happy New Year. Happy New Year po. Ang Comet po ay Consortium for Education on Meteorology and basta. Consortium for Meteorological Education yan. Parang ganun, no, ha? Oo. Kailan ba nampisahan yan? 2011 ba o 2012? Mantakin nun ninyo. It took a decade bago ho nag-take up ho yung programa. Oo. Kaya, kinakailangan talaga punduhin ho natin ang mga programa ng science and technology dito sa Pilipinas at saka research and development. Kaso, binawasan nga ho yung pondo ng, ng science and technology. Huwag na ho tayo mag-alala. Kumukonti man ang ating mga scientists, dumadami naman ang umaasa sa ayuda. Maganda umaga, Pilipinas! Kanyang buhay ito. Gigising ka na madaling araw, taxes mo babawasan, tapos ibibigay dun sa mga tamad. Thank you,
Pinasalamatan naman ni Senator Amy Marcos ang Pangulong Bongbong Marcos sa paglagda ng makasaysayang free trade agreement ng Pilipinas at South Korea. Ayon sa Presidential Sister na pangunahing nagsulong ng Senate Resolution 1188, malaking tulong ang bagong kasunduan para sa naghihingalong industriya ng saging sa bansa. Sa wakas daw kasi mababawasan ang taripa ng ini-export na saging ng mga Pilipino hanggang maging zero ito kaya't makababangong muli ang industriya ng saging. Umaasa si Senator Marcos na makababawi ang Pilipinas sa pwesto nito bilang pinakamalaking exporter ng saging sa buong mundo matapos bumagsak sa ikatlo mula sa pangalawa na hawak naman sa loob ng 6 na taon ng ating bansa. Bukod sa saging, sinabi ni Senator Amy na mababawasan din, maalis din ang taripa sa iba pang mga agricultural products at mga vehicle at industrial goods sa ilalim ng Executive Order No. 80 ng Pangulong Marcos. Batay sa pagtaya ng Department of Trade and Industry, maglalaruan niya ng mula 150 hanggang 200 billion pesos ang foreign investment na malilikha ng free trade agreement, lalong-lalo na sa electric vehicle value chain at agricultural processing sa loob ng 3 taon. Sa ilalim ng free trade agreement sa South Korea, magbibigay ang SUL ng duty-free entry ng mahigit 11,000 products ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 3.18 billion pesos o 87.4% ang kabuuan ng Korean imports mula sa Pilipinas. Sana po dumating din ang panahon na tayo po ay makapag-export ng bamboo products yan po sa South Korea kasi sila ho naman basta't sustainable ho yung ano tawag dito, ecologically sound, environmentally sound, ano, para sa sustainability, tinatangkilik po ng mga bansa, hindi lamang ho ng Europa kundi pati ho ng South Korea. Ang problema natin, meron ba tayong plantasyon? Nagsisimula na ho. Meron ho mga maliliit-liit. Pero dito ho sa may Norsagaray sa Angat at saka sa paligid po ng Angat at saka ng Ipo Dam, nagsimula na ho sila bago matapos ang taon ng pagtatanim. Ayan, ha? Katuwang po ni Congressman Dorpneto ang Bamboo Foundation at iba pang mga stakeholders, ano, pati lokal na pamahalaan. Ang tatanungin natin ngayon ay ang presidente ng Bamboo Foundation, si dating MIAA General Manager Ed Manda. GM, good morning po sa inyo. Happy New Year. Congratulations. GM? Happy New Year sa lahat. Ayan, oo. Naku, kaganda naman ang background ni Boss Ed, ano ha? Ano yan? Puro gawa sa kawayan? Puro sa kawayan yan? Gawa sa kawayan? Ano ito, mga pinaukit natin na mga kawayan sa mga taga Ifugao, sa Baguio, at naging parang, ano ito a collector's item. At naging hanap buhay nila. Alam mo, Sir Ed, galing ako ng Japan. Yung mga hotel doon, ang ibinibigay na nilang toothbrush, gawa na sa kawayan. Gawa sa kawayan. Tama. Oo. Tapos yung suklay. Yung suklay na pinamimigay, gawa din sa kawayan. Ganun nila supportahan. Yung utensils na ginagamit sa aeroplano, yung tawag nating plastic dati. Ano ito Gawa na rin kawayan na. Gawa na rin sa kawayan. So, ibig sabihin, ang daming industriya ngayon na pwedeng i-develop gamit ang kawayan. So, congratulations dun sa inyong pagtatanim nitong nakaraang linggo. Ilang planting material po ang inyong naitanim dyan po sa watershed ng Angat at Ipo? Ang na-produce natin ng mga planting materials sa 30,000 na. Wow! 30,000 na. Ang aming tinuruan doon, mga community na mga dumagat sa Ipo Dam. Okay. Kasi hindi natin alam, meron palang mga communities doon sa loob. Doon naninirahan yung iba. At sa katagalan, hindi na siyempre, hindi na matanggal ng gobyerno. At anong nangyayari, dahil kailangan may livelihood sila, may kabuhayan. Alam mo yung slash and burn? Yes. Yung kaingin? Gagawa sila noon, magtatanim ng mga root crops, iiwanan, pupunta na naman sa isang lugar at magkakaroon na naman sila ng tinatawag na area para pagtamnan. Naku! Kaya yung mga puno, mga secondary forest, nawawala. Slash and burn, Kaedi.
Mukhang sa buong Pilipinas yata ginagawa ng mga stakeholder kasi nga wala naman silang kabuhayan. So ang ginagawa nila, putol ng puno, yung mga secondary growth, pagkatapos susunugin yung area, tatanim naman, pagka hindi na mataba yung lupa, iiwanan na. Hindi man lang taniman ng kawayan eh. Ang sinasabi nila, wala daw planting material. Anyway, so doon sa 30,000, ilan ho ang naitanim ho ninyo? Nasa na kami, nasa halos mga 20% na. Dahil tinitsempo natin yung planting season, no? Ayaw natin na abutan siya ng tag-araw. Kasi pag magtatag-araw yan, sayang, matutuyo yung ating planting materials eh. Sa ngayon, maganda ang pagtatanim dahil tuloy-tuloy din yung ulan eh. So, para ma-reduce natin yung man hours na magdilig ng ating mga planting materials sa kabundukan. Anong variety yung tinatanim ho ninyo? Kawayan tinik at saka giant bamboo. Kasi ito yung mga species na doon eh. Nakikita nila. Okay. So hindi na tayo nag-i-import. Kung ano yung available resources locally doon sa lugar, yun ang itinuturo namin na pwedeng pagkunan ng planting materials. Okay. GM, paano ho ninyo nakumbinsi yung mga dumagat na pinapasweldo ba sila? Saan ang gagaling ang pondo? Alam mo ninyo, napakagandang model ho nito kasi pati LGU, ang lokal na pamahalaan ho ng Bulacan, sinuportahan ho yung programa. So, ano yung dynamics? Paano ho yung process sa GM? Ang dynamics kasi siyempre kailangan natin ng pondo dyan. Yes. Dapat nga yung ayuda dito dalhin. Ayun! Sinabi mo pa. Hindi tayo namamalimos ng ng budget. Nagkataon, may distrito sa Bulacan na si Congressman Plato, naintindihan niya yung problema eh. So, yung initiative niya, nagtama-tama yung aming plano. Nagtama siya eh. No? So sabi ko, kung Ador, pwede bang tulungan nyo kami? Kasi saan kami kukuha ng pondo para matustusan natin, maging sustainable yung ating project dyan sa Ipodam. So pinundohan niya yung activities namin doon. Yung training, yung pagkain ng mga tao natin doon, yung konting allowance na binibigay. Kasi kailangan magkaroon ng motivation yung ating mga tao doon eh. May pambili ng bigas, may pambili, alam mo yun, may pambili ng pagkain sila. Instead na dalhin mo sila doon sa slash and burn. It takes time, parang matagal na prosesong ginawa namin, buwan. At ako'y nagpapasalamat talaga kay Kong Ador. At tinutukan kami. So, from the time na nagtitraining kami, siyempre may orientation muna. Pinaliwanag muna namin na itong pagkakawaya, sustainable to. May pagkain ka, meron kang mga produkto na pwedeng kuhanin, meron kang kabuhayan, pagtatanim pa lang. So, naintindihan ng ating mga kababayan doon sa Ipodam. Kaya ngayon, tuloy-tuloy yung aming activity doon. Binibigyan kami ng area like 100 hectares sa isang lugar, 100 hectares sa isang lugar din, para matamnan yung area na medyo nakalbo, no? Kasi patches of open land yan eh. Yung patch na yun, pagka hindi mo tinamnan yan at umulan, tuloy-tuloy yung tinatawag nating topsoil. Erosion. Papunta doon sa dam area. So, nagiging, siya, yung brown. Pag naging brown siya, then turbidity tawag natin doon. May hirapan din yung ating water concessionaire na maging malinis at maging drinking water. Mataas ngayon ang cost. Hindi lang yun. Kaya malaking tulong talaga yung pagtatanim. Hindi lang yun. At naiiwasan. Gagastos ka para sa desilting, para muling palalimin yung mga tributaries natin, di ba? At saka mismong dam. Ito ang laki ho talaga ng tulong. Kaya nga, tayo ho'y nagpapasalamat. Sabihin nyo ng parang pini-PR natin si Congressman Ador. Pero kung lahat ho ng congressman, lahat ho ng gobernador, gagaya ho dito, araw-arawin ho namin ng balita kayo na gumagawa ho kayo ng mabuti kaysa yung namimigay kayo ng ayuda kaliwat kanan sa mga tamad. Hinihimok nyo maging dependent ng mga botante para lamang iboto ho kayo. Pero ito,
magtanim kayo ng kawayan sa mga kalbong bundok. Araw-araw namin kayong ibabalita. Si Congressman Tarpulano, si Congressman ganito, nagtatanim ho ng kawayan sa tulong ng mga lumad at ng mga katutubo at iba pang mga stakeholder sa bundok. Hindi ho ako mahihiya. Oo, dahil ito. Dahil dito yung ayuda. Yes, ito ho ang totoong tulong para ho sa kanila. Wag ho niyo silang subuan ng kung ano, kundi turuan ho natin na magtanim ho ng kawayan. Kasi dapat turuan nating mangisda. Hindi po. Turuan ng mangisda. Turuan natin magtanim ng kawayan dahil ito po sustainable. Ito ngayon, ang tanong GM. After 3 years, di ba, productive na yan, aalagaan natin, di ba? After 3 years, anong gagawin natin dyan sa mga kawayan na yan? Okay, may mga gaps yan no? Yung 3 years na tinatawag natin, yun nung palalakihin mo para maging commercial utilization yung kawayan. In the meantime, anong gagawin nila? Continue yung production nila ng planting materials. Dahil yun naman, nabibili naman yun Pangalawa, may mga species tayo doon na tumutubo na, tawag namin doon buho. Napakadami. Okay. So sabi ko, itong buhong ito ang raw material ng plywood. Dadalhin namin sila doon sa skills na yon para yung raw material ay gawing plywood. At alam mo yung value chain? Yung tinatawag nating value chain, yung nag-harvest may pera. Yung nag-deliver may pera. Yung gumagawa ng tinatawag nating raw material, parang plywood, may pera, hanggang pumunta siya doon sa end product na maibibenta naman. Bakit kailangan natin yan? Una-una, wala na tayong kahoy na sinasabing local na gawing sa construction sa mga house construction. Ang importante kasi dito ay yung locally sourced. Ang tinatawag natin doon kasi yung import substitution Yung import substitution na tinatawag natin, makakasave tayo ng dollar pag-import ng ating pangangailangan. Bakit di natin i-produce dito sa Pilipinas? Ito pa nga using our resources. Sa Surigao, may nabibili na rin daw sila na bamboo na straw. Marami na rin ho yan. Kahit sa ibang bansa, ganun na rin uso. GM, di ba sabi mo may gusto na rin pumasok na gagawa ng toothpick at saka ng chopstick? Ayun, dinala namin doon yung entrepreneur sa Ipodam at nag-assess kami. Sabi niya, sir, pwede ho ito. Napakaraming raw material. Paano ngayon? Kasi meron ho tayong mga polisiya. Dito papasok ko ang tulong ng mga kongresista natin at mga senador. Para maging maayos ho yung pag-harvest. Yung ba hindi paghandaan nila ng checkpoint paparahin sila at kukutongan dahil sasabihin, illegal yan, bawal yan. Para pang nagtatanim ka ng Gimilina o ng iba pang mga fast-growing species ng halaman, tatanim ka sa pero bago ka makapag-harvest, kinakailangan mo ng napakaraming mga clearances. Yung bang gap na yun, na-address na ho natin, GM? Pinag-uusapan sa council at saka sa DNR. Kasi yung prohibition masyadong mahigpit. Kaya nagkakaroon ng corruption doon sa sistema. Correct. Yung tinatawag nating checkpoint nagiging cash point. So kawawa yung yung nagkakalakal ng kawayan. Kaya sabi ko, kailangan ayusin natin yung tinatawag nating policy. I-register mo yung saan ba nanggaling yung pinutol mo? Yung bang proof of ownership? So, pinag-uusapan namin mabuti yan para naman maproteksyonan ang lahat at maiwasan yung tinatawag nating corruption doon sa value chain. Ayan Ang pinag-uusapan pa lang natin ay yung immediate na pwedeng i-process. Yung bamboo plates, chopstick, Pero si GM Edmanda, alam niya na pwede na rin gamitin itong textile. Ginagawa itong damit. Pwede na rin gumawa ng bamboo beer. 2 taon na kawayan, napakadaming fiber niyan. Parang abaka. Kita ho ninyo. At saka ito ho naman kasi kinakailangan talagang i-harvest. Hindi ho lahat ng bamboo shoot, hahayaan ho ninyong lumaki. Kinakailangan i-harvest din ho talaga nyo yung bamboo shoot. So kung meron kang 10 hectare na taniman ho ng kawayan, marami-raming bamboo shoot ang pwede mo. Hindi mo na nga kinakailangan gawing bamboo flower Ibenta mo na labong. Diba?
ang laki ho. May problema pa tayo dyan. Ano yun? Kasi ganito, pinagbabawal pa yun pagputol ng bamboo shoot. Ganun? Oo, pinagbabawal sa ibang LGU. Sabi namin, kailangan baguhin yung policy. Dahil yung bamboo shoot, kailangan i-manage yan. Correct, oo. Maging pagkain, maging kawayan, pero may sistema. Ang tinatawag ko dyan, bamboo education. No? Kaya sabi ko, sa mga probinsya, mga congressman, na mahilig sa mga ayudang yan, dito nyo ilagay. Yung education campaign para sa bamboo, isang malaking kabuhayan to. Tandaan natin, $50 billion annually ang kalakal ng kawayan sa buong mundo. 50 billion? Kumuha lang $50 billion. Dollars, ha? Wow. So, kumuha lang tayo ng ilan? 10%, 5%? Malaking bagay eh. Pero kailangan, ayusin natin yung sistema natin dito. Plantation development, yung support sa value chain, yung makina, lahat meron naman eh. Pag tatama-tamahin lang natin, Department of Agriculture, DNR, DOST, nandiyan lahat ang ahensya. Pati DSWD, isama na ho natin, GM. Yes, yung mga nag-aayuda, tulungan natin na magtrabaho at magkaroon sila mas maraming pera. Okay. Ayan. So, again, para ho doon sa mga LGU na gustong tularan ho itong proyekto ni Kaador Plato dyan po sa Bulacan, GM, saan sila po pwedeng makipag-ugnayan? Lalong-lalo na siguro sa pag-uumpisa pa lamang ho ng nursery. Napaka-importante ho ng nursery. Sa nursery pa lang, maniwala ho kayo, may mga loan windows na ho ang Land Bank, ang DBP, at iba pang mga financial institution. Sa halip na uutang kayo ng kung ano-anong mga katarantaduhan, dito ho ninyo ilaan dahil makatutulong po ito para sa rehabilitasyon ng ating mga bundok. Ay, teka muna, GM, bago ko matanong yun. Ang sabi ho nila, mahirap naman pagka monocropping. So, in between bamboo, anong pwedeng itanim? Ay, yung monocropping, hindi natin sinusupport yan. Kasi yung biodiversity, importante yan. Correct. No? Yung monocropping na tinatawag natin, patch lang muna yun para ma-rehabilitate yung lupa. In between, pwede naman magtanim dun ng ibang mga root crops. Pwede naman. Kailangan lang ipaliwanag mong mabuti sa ating mga communities. Mga IP, sa watershed, napakadami. Napakadaming lupa. At saka ito ang pwedeng isang intercrop natin, gaya din po ng sinusulong ni na Yusek, Flor Tesoro, katuwang din ho ito nila GM Edmanda at ng iba pang mga kasama natin sa Bamboo Foundation. Pagtatanim din ho ng nyug. Kasi pareho din ho yun in 3 years, mag-harvest ka na rin ho ng nyug. Libre ho ang planting material ng nyug sa Philippine Coconut Authority. Ang dami yung ayuda. Diba? Kaya sabi ko, bakit ang dami pa rin kalbong bundok? Mukhang education ang kinakailangan talaga, GM Ed. So, tama kayo. Yung coconut, di ba meron din silang mga tinatawag na distance? Pwede tayo mag-intercrop dun Correct, in between. Para pag nag-fertilize kayo, nakuha nung nyug, nakuha nung kawayan, di ba? Tsaka pati sa weeding management, malaking tulong din po ito. GM, saan ho kayo pwedeng huntingin? Meron po tayong Facebook na doon, full name ko. Doon lang sa Facebook, pwede mag-message sa messenger ko. Full name ko, yung Edgardo Manda, nandiyan po. Yung number natin, hindi ko lang ilagay dyan, yung 0917-845-0708. So, contact lang po kayo. Encourage po natin yung mga LGU, manawagan kayo sa inyong congressman. Meron po sila mga pondo dyan para sa ganitong project. Total, lalo na sa kalikasan. Pagdating ng panahon, kayo dyan din ho naman kukuha sa inyo ng panggamit ng kanilang mga mga kawayan na gagamitin sa mga poster di ba? Tama. Magandang programa ho talaga ito. So, tulungan ho natin. Sa halip na bigyan ho ninyo ng ayuda ang mga madta, ang mga tamad. Makipag-ugnayo kayo kay GM Edmanda. Ayan, para tulungan silang mas maging productive. GM Ed, maraming salamat again, and sana wag kayong magsasawa. Si GM Edmanda po ay hindi kandidato ng kahit anumang pong partido. Ito, ang layunin lamang ho ng grupo ng Bamboo Foundation ay maisulong nga po ang sustainable development sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatanim ng kawayan. GM Ed, thank you. Thank you, maraming salamat po. Maraming po salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. At sa lahat ho ng mga katuwang ho natin dito po sa Bamboo Propagation
advocacy na ito, maraming salamat ha. Lalong-lalo na kay Dr. Flor Tesoro. Yung grupo po nila Dr. Flor Tesoro, kahit saan malayong bundok, pupuntahan ho nila yan para magturo ho kung paano yung tamang pagtatanim ho ng kawayan. Technology ang kinakailan. Naku, ang dami na hong technology ho, na available ngayon. At again, sinasabi ko nga po, meron pong window for loan ang mga banking institutions natin, Land Bank, DBP, pati yata yung iba pang mga commercial banks natin makipag-ugnayan ho kayo sa grupo po nila GM Edmanda o kay dili kaya kay dating Undersecretary Flor Tesoro para magabayan ho kayo ng maayos. Ayun ha. Nakakalungkot to, di ba? Ngayon, pagka nakita natin yung tawag dito, straw na gawa sa kawayan, tuwan-tuwa tayo, di ba? Environment friendly. Ang dami po natin pwedeng gawin. Tsaka napakagandang project ko talaga niyan. Umaga Pilipinas. 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by... Natin ha, wag din ho kalimutan. Eto pa. Bukod doon sa pagtatanim ng nyug, dahil ang Quezon, alam naman natin, ito ho'y malawak na taniman ho ng nyug. Ang ginawa ho naman ni Dr. Helen Tan, para hindi na lamang ho umasa sa kopra yung mga magsasaka, naghakot ito ng mga planting material na kakao galing Davao. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce sila ng nilang tsokolate. Ang brand ng kanilang tsokolate, Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. I-check ho ninyo yung mahigit 10 variants po ng Tangerine Chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. TangerineChocolate.ph naman. Ayan, yan ho ninyo pwedeng i-check ha. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino, kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin dahil tinulungan po ito ng DTI at saka ng DOST. Looks local. Gawang lokal but takes and looks global. Ayan. Tangerine Chocolate, ipinagmamalaking produkto ng mga taga Quezon. Umabot naman ng siyam ang insidente ng sunog na naitala ng Bureau of Fire Protection sa Metro Manila sa pagsisimula ng bagong taon. Ang naturang bilang ng sunog ay mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5:30 ng umaga kahapon, January 1. Yan man, ayon sa Bureau of Fire Protection, sa Senior Superintendent Anneli Atienza, mababa pa rin ang bilang na ito ng sunog sa unang araw ng bagong taon kung kukumpara noong 2024. Ayon sa tala ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 54 ang insidente ng sunog sa unang araw ng Enero noong nakalipas na taon. Marami na rin ang natuto, sa sa Kinapawan City may nangyari din pong sunog. Yung rocket nag-misfire, pumutok doon sa bubong ng isang bahay, nayari sa sa compostable material. Ayun, sunog. May natuklasang Chinese submarine drone na palutang-lutang sa karagatan ng San Pascual, Masbate. Ayon sa PNP Regional Office 5 Director, si Brigadier General Andre Dizon, nadiskubre ito ng ilang mga lokal na mga mangingisda sa lugar noong December 30. Batay sa kwento ng mga mangingisda, patayo na lumulutang sa dagat ang drone ng kanilang makita habang nanlalambat ng mga isda. Gawa sa pinaghalong PVC at bakal na may habang 6 na talampakan ang naturang drone, pawang electronic at remote control device. Batay sa inisyal na pagsusuri, lumalabas na isa ito sa mga makinarya mula sa China na ginagamit pang komunikasyon, diyan din sa navigation. Nag-research din yung mga police natin sa Masbate. Ang nakuha sa internet, yun po na Chinese underwater navigation and communication system ang initial na na-discover na po doon, sir, na nakita nila sa open source sa internet po, sir. Pero deactivated na yung Chinese submarine drone na natagpuan sa karagatan ng Masbate. Ayon kay PNP Region 5 Director Brigadier General Andre Dizon, lumabas sa kanilang investigasyon na posibleng remote-operated nga at nagamit po sa komunikasyon ng naturang drone. Sinabi pa ni General Dizon, may mga tinitingnan na silang indikasyon kung gumagana pa ba ang isang device, pero nag-negatibo naman ito sa naturang submarine drone.
Samantala, sinabi din ng opisyal na posibleng mula ito sa Eastern Seaboard ng bansa at patungo sana ng West Philippine Sea. Na-turn over ng naturang device sa Philippine Navy para sa mas malalimang pang investigasyon. Dapat May naman... nagbibling sa kanya, sir, kung may tumutunog sa loob, sir. Yun ang indicator natin. Pero nung in-x-ray nga ng EOD natin, yung initial na finding, sir, deactivated po, sir. Dapat namang siyasatin ng mga otoridad ang naturang Chinese submarine drone na natagpuan sa Masbate. Ayon kay Senator Francis Tolentino, bagamat inaasahan naman nila ang ganitong mga pagtatangkang surveillance sa bansa, dapat pa rin itong maimbestigahan. Madali lamang daw na ang magiging pag-aaral sa drone dahil may kapasidad naman ang ating mga engineer na magkaroon ng reverse engineering. Samantala, iginiit din ang senador na dapat sumunod din sa umiiral na sea lanes maging ang ganitong mga makinarya na hindi minamaneho. Alam niyo po yung isang batas, yung Archipelagic Sea Lanes Law. Ito po ay nagsasaad na pag merong papasok na mga vessels galing sa ibang bansa, doon dadaan. Ganon din po yung mga sasakyang panghimpapawid. So ngayon, ang question niyan ay kung kasali po ba ang mga ganitong uri, halimbawa po drone. Pero palagay ko dahil ito ay lumilipad at kung ito ay galing sa ibang bansa, ay dapat bahagi rin po noon. Magandang umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 na umaga, 10,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan. Hindi po drone yan, ha? Pero may part ba niya na pwedeng ginamit sa drone? Baka habang ginagawa yung drone na gumamit niya na? Ano yung mga items na yan na hinahanap po natin? Ang inyo pong mga sagot ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin lamang po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash at ang inyong sagot. ₱1 lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At para ho naman sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Sige, shower na gamit ang Shield Bath Soap at mag-isip ko kayo ng sagot sa ating pong mahiwagang tunog. 39 makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po na madalaba sa 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas efficient. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, mga testimonial. Clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kaya napapalakas po nito ang ating immunity, na itataboy yung mga toxins sa ating katawan habang tayo natutulog, nakakatulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang disposisyon natin sa kinabukasan. Alam mo naman yung pagod, puyat at saka stress. Kadalasan yun yung dahilan ng iba't ibang mga sakit. Ang ultamayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ang ultamayo po ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Pasmed at saka sa Curamed. At huwag natin kalimutan, bagamat ito po ay halal certified, rehistrado sa Food and Drug Administration, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas! Congratulations muna ulit sa mga pumasang abogado doon sa mga bagong lawyers natin na nanumpa noong pong nakapanumpa na ba sila? Tapos na, di ba? Yung OTK. Di pa? Alam ko tapos na eh. Anyway, congratulations huli At isa ho sa mga pumasa, dating kong ring estudyante sa UP Diliman. Pinagmamalaki din ng kanyang daddy na si Attorney Manny Casinio at saka ni Judge Casinio. Congratulations kay Attorney Juan Miguel Casinio.
Ayan, graduate ho naman siya ng Ateneo. Ayan, naging estudyante ko sa UP pero nag-aaral po ng law sa Ateneo. Congratulations kay Attorney Juan Miguel Casino. Basmani, congratulations yung batang yan nagmana sa mami. Kasi kung nagmana sa daddy, top notcher. Magandang umaga, Pilipinas! Then, sa kapugian, nagmana dun sa tatay. Ayan. Bumawi ako, Tony, Congratulations, Samantala, target naman ang Department of Human Settlement and Urban Development. Tapusin ang mas maraming pabahay ng gobyerno ngayon 2025. Sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH program ng gobyerno kung saan prioridad ng Department of Human Settlement and Urban Development ang pagpapatayo ng condominium buildings. Ito ay para ma-maximize ang paggamit sa mga lupa ng gobyerno sa pambahay project. Sinabi naman ni Housing Secretary Jose Rizalino Acosar, nagsimula ng anihin ang inisyal na 4PH project para sa disente, ligtas at abot-kayang housing unit condominium type para sa mga mahihirap na Pilipino. Sinabi pa ng Acosar na asahan ng mas marami pang mga pag-turnover ng housing unit sa mga benepisyaryo sa mga susunod na taon. Sa kasalukuyang merong mahigit na 11,000 applications sa ilalim ng 4PH na pinoproseso ng Pag-ibig Fund sa 4 na project sites nito kaya ng Palayan City sa Nueva Ecija. Ay, magandang umaga at congratulations kay ano nga apelyido ni Mayor ng anak ni Kuya Bong anyway sa Palayan City dyan sa Nueva Ecija sa Bacolod City. Galing din ni Mayor ano ba ako? Nawawala ako. Bukawi City at Bulacan. Sige mamaya, babanggitin natin May report muna si Edniel Baro sa RH52, modernization at pagiging apolitical ng PNP. Susulong naman sa 2025. Detalye na balita mula kay RH52 Edniel. Edniel, good morning. Happy New Year, Kuya Angel. Ipupursige ng pambansang pulisya ang tinaigting nitong pagharap sa modernong mga hamon ayong bagong taong itong 2025. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, tututok ang hanay sa technology-driven na pagresponde gaya ng paggamit ng body-worn cameras, makabagong crime mapping at pagtugon sa cybercrime. Matatandaan si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-iit ng mas malakas na kampanya sa cyber defense matapos ang pinakauling command conference sa security sector. Gayon din nangako si Marbil na maranatiling apolitical ang kapulisan at hindi magiging tali sa mga politiko o mga impluensya. Dapat naman maging tagapagtanggol ang PNP, hindi lamang ng peace and order, kundi maging ng demokrasya salig sa konstitusyon. Bago lamang matapos ang 2024, nakalagkad ang parehong pulis at militar sa bangayan ng pinakamataas na lider ng Republika. Ito si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Muli, magandang umaga at congratulations kay Mayor Albi Benitez ng Bacolod City. Albi, hirap talaga pagka galing ka sa bakasyon, nag-relax ka, nakakalimutan mo pati may pangalan ng mayor ng Bacolod. Mayor Albi Benitez, magandang umaga po sa inyo. At dyan po naman sa Palayan si Mayor Cuevas. Yan, yun po yung mga ilan ho sa mga nagsulong ng mga programa para po sa pabahay sa ilalim ng 4PH project ng gobyerno. Caloocan PNP tuloy naman ang kampanya at paghuli sa mga motorsiklo na naka-modified mapplers. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May butad Kuya Angel, kahit tapos na pagsalubong ng bagong taon, tuloy pa rin ang kampanya ng Caloocan Police sa pagbabawal at paggamit ng mga motorista ng mga modified muffler sa ilalim pa rin ng programa ng Republic Act 0644. Ayon dito kay Police Colonel John Doles, tuloy ay sinasagawang oplan bandilyo ng kapulisan sa iba't ibang lugar sa lungsod kasabay ng paghuli at paliwanag din sa naturang ordinansa. Dito pagsalubong ng bagong taon ay maraming gumagamit ng modified muffler sa lungsod dahil nagsilbi itong paingay ng ilan pero napakasakit sa tainga. Patuloy ang anunsyo ng kapulisan at paliwanag sa naturang ordinansa sa lahat ng mga naaresto sa isinasagawang oplan checkpoint. RH123, Edwin Duque nagulat sa DZRH oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. 49 na makalipas ang alas 5 na umaga.
O para ho naman sa mga taga Metro Manila at mga kalapit na probinsya, tingnan din ho natin itong napakagandang proyekto ho ng St. Monique Ballet dyan po sa Binangonan, Rizal. Ito pong St. Monique Ballet, ang most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan ho niyo yung kanilang model townhouse na Bianca. Yan po ay two-story house na may balcony. At meron po 2 hanggang 3 bedrooms. Meron ho siyang balcony kaya pagkagising ho na ninyo kinabukasan, gusto ho ninyong makalanghap ng malamig na simoy ng hangin, punta kayo ng balkon. At ang sasalubong ho sa inyo ay magandang tanawin. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at 19,137. Basta less than 20,000 pesos. Monthly amortization po yan, at 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Ang St. Monique Ballet ay most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Magandang umaga, Pilipinas! Presyo ng karne ng baboy at baka, mataas pa rin ho dito sa Pasay Public Market. Pero ang bentahan daw po ng manok matumal ngayong bagong taon. Bakit kaya? Marami pa rin bang naniniwala na kapag kumain ka ng manok, magiging isang kahig, isang tuka ka? Pero sa totoo lang, kwento-kwento lang yan. Tapos yung sinasabi ng iba, ano tawag dito? Kinakailangan marami kang prutas. Sa mahal ng prutas. Okay yan, pero marketing strategy lang ho yan, Alamin natin ang iba pang mga detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, Happy New Year! Happy New Year! Good morning, Kuyang Angel. Mataas pa rin ang presyo ng karne ng baboy at baka dito sa Pasay City Public Market. Isang araw magkalipas ang salubong sa bagong taon. Mabibili sa 350 ang kada kilo ng laman ng baboy mula sa 310 pesos, 440 naman ang liempo mula sa dating 400. 320 pesos ang ribs mula sa 300 kada kilo, 350 hanggang 380 ang pataunahan mula sa dating 300. 330 naman ang buto-buto habang ang dila 320 pesos mula sa 280 pesos. Pero asahan na raw na unti-unti nang bababa ng 5 piso kada araw ang karne ng baboy ngayon tapos na ang Pasko at bagong taon. Samantala mataas din sa 480 pesos ang kada kilo ng laman ng baka mula sa 430 pesos habang 420 ang ribs mula sa 380 pesos noon. Ayon sa mga retailer, kung anong tumal ang bentahan noong Pasko ay siya namang lakas nitong bagong taon. Bagamat mababa pa rin daw yan kung ikukumpara naman sa mga nagkalipas na holiday season. Ang mga tindera naman ng manok umaaray sa hina ng benta dahil umiilag daw dito ang mga consumer ngayong New Year. May kasabihan daw kasi na kung manok ang inihahanda mo o ihahanda mo sa bagong taon, magiging isang kahig, isang tuka ka raw buong taon. Gayunpaman nananatiling mahal sa 210 pesos ang kada kilo ng whole chicken, 230 ang pakpak, pitso at hita na inaasahan naman daw na kakalma na rin sa mga susunod na araw. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, magkano naman ang TV dyan? Joke. Ano TV ko yung Angel? Ano bang, ilang size yun? 62 ba yun? 62 inches? Yung sarap po, 65 inches. 55 inches, sana all. Wala ka kasi Kuyang Angel, ikaw sana na. Sana all nananalo sa raffle. Ayan. Hindi lang isa, kundi dalawa. Grabe, Oo. Isa lang? Congratulations, Giselle. Ayan. Thank you, Kuyang Angel. Pero pwede mo naman daw i-donate. Oo. Tatanggap naman din kami ng donation. Nangangailangan din ako Thank you, Giselle. Happy New Year. Happy New Year, Kuyang Angel. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ay, magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Umaga, Pilipinas! 53 makalipas ang alas 5 ng umaga. Uyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sa mga kababayan natin dyan po sa Vietnam, maganda. Ang dami din palang Pinoy doon, ha? Kumusta na po kayo, ha?
At magandang umaga po kay Chairman Roland Polino. Chairman Roland, welcome back ha. At saka kay PJM Week Biloso ng GSIS, Happy New Year po sa inyo ha. At sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay, bumabate sa iba't ibang panig po ng kapuluan, maraming salamat ha. Oh, sabi ni Asuncion, meron daw pong bagong virus na kumakalat ngayon sa China. Huwag naman sana katulad nung COVID, ano ha. Oh, pero ganito mga panahon din yun, umpisang kumalat yung balita sa Anyway, check namin yan na Asuncion ha. Ano to? Pakicheck mo nga, Ivan. Yung balita tungkol daw sa mga bagong sakit na kumakalat niya sa China. Bagay, sa dami ho naman kasi ng tao ng China, talagang magkakaroon ho talaga ng mabilis na sirkulasyon ng iba't ibang mga sakit niyan. Pero ingat ho kayo ha. Ingat ho kayo sa mga ubot-sipon ngayon. Maganda umaga din kay Governor Lala Mendoza dyan po sa North Cotabato ha. Di paano po, papaalam na ho tayo dahil susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Pero yung pong mga taga-Leyte ha, sinalubong ng madalim na bagong taon. 11 hours lang ho naman daw na nawala ng kuryente ang Lieco 2. Kabilang ho sa naapektuhan ng blackout ang Tacloban City, Babatngon at Palo. Nawala ng kuryente alas 10 ng gabi ng December 31. Naputol daw yung ACSR conductor. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines. Pero naibalik naman. Alas 7:48 na ng January 1. Kaya sinalubong sila ng madilim na bagong taon. Ano po, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating advokasya sa araw-araw para po mahingganyo kayo na magtanim ng kawayan. Ano yan? Anong pa ang pangalan ng sakit na yun? Rhino? Rhinovirus. Pero dati na kumalat yan. Baka bagong strain. Pero hindi na bago yan. Dati na kumalat yan. 2x2 sa ACS Balita. Susunod na ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po kay dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ang sabi niya, if you throw garbage into the ocean, it is called pollution. If you throw a corrupt politician into the ocean, it is called solution. Malapit namang mag-eleksyon. Alam nyo nang gagawin nyo, ha? Doon ho sa mga kurakot na mga politiko, sa darating na eleksyon, ibasura nyo po sila. Maganda umaga, Pilipinas! ACS Balita 2x2, susunod na. Number 1.